Craving satisfied na naman po tayo ka low carbs, low carb Spanish bread at low carb ensaymada po. Ang sarap po nito, toasted sa ibabaw pero soft po sa loob. So, turo ko po kung paano ko po siya ginawa. Una, kailangan po natin ng 4 na egg white. Then, itabi muna po natin po. Sa dry ingredients, coconut flour at almond flour. Maglalagay po tayo ng 1/4 cup po ng coconut flour. Then, add din tayo ng 1/4 cup po ng almond flour. And please don't forget to like and follow po para updated tayo sa ating mga low carb bread, low carb meal natin every day. Thank you po and God bless. Then psyllium husk po, 3 tablespoon po. Yung whole po wag yung powder. Yan po. At stevia erythritol, 1 tablespoon po. And 1/2 tablespoon po ng baking powder. At 1/4 teaspoon po ng salt. Yan po. Mix lang po natin maigi. At kung umabot ka po sa part na ito, okay lang po ba na buong puso ko muling hihilingin po kung taga saan po kayo po para alam ko lang po kung saan aabot yung aking low carb Spanish bread. So ito po yung liquid, yung 4 egg white, 1/4 cup na melted butter, 1 teaspoon po ng apple cider vinegar at 1/2 tablespoon po ng vanilla. Imimix lang po natin maigi. Then pagsasamahin na po natin yung ating liquid ingredients at dry ingredients. Then mix po natin. By the way, ilalagay ko po sa hulihan ang lahat po ng ingredients natin. Pero maganda po na mapanood natin yung kabuuan ng procedure kung paano po natin ginawa. Salamat po. Then, i-rest muna natin ng 30 minutes. After 30 minutes, ihanda na po natin yung ating melted butter at golden monk fruit. Ito po yung ilalagay natin sa loob ng Spanish bread. Nakakamiss ano po yung Spanish bread. Kaya gawa na po tayo ng low carb. Pero paalala po, in moderation po ito po At mas okay na 1 to 2 lamang po yung ating kakainin. Actually, last meal ko po. Preheat na natin yung oven ng 230 Celsius in 20 minutes. So, naglagay po ako ng psyllium husk para hindi dumikit po yung ating bread. At konting coconut oil sa aking kamay po. Yan. Then, masahin na po natin. Hindi naman kailangan sobrang mamasahin po. Ganito lang po siya yan. Light lang naman. Yan. Para mas madali lang po natin siyang ma-cut mamaya. Then, hinati ko po sa gitna. Then, ito po, pwede siyang mga 3. Pero ginawa ko po dito, yan, nag-cut po ako na mas malaki na Spanish bread. So, tinry ko po na mas malaki. Then, ipaplat lang po natin ito para maipalaman po natin yung ating golden monk fruit. Yan, soft naman po siya kaya madali siya i-flatten. Lagay na po tayo ng ating golden monk fruit sa ibabaw, then iro-roll natin po. Ito po yung lulutuin ko sa oven, pero magluluto din tayo sa air fryer. So madalas kasi na itatanong sa akin, pwede ba sa air fryer? Then magluluto din tayo sa air fryer po. Yan, roll lang po natin. Ito po yung sa oven po. Then, gawa naman tayo ng 2 mas maliit. So, kayo na pong bahala kung gaano karaming golden monk fruit. Alam niyo po, kahit hindi ganun yung yung itsura niya, pero ang sarap. Lalo medyo toasted. Lagyan natin ng konting butter sa ibabaw. Bake natin ng 230 Celsius in 20 minutes. Ito naman po yung sa air fryer.
Nagawa po ko na isang circle for my ensaymada. Same din naman po. Then, ito po siya. 160 Celsius in 15 minutes. So, yung sa oven, ito po yung nangyari. Medyo nag-melt po yung golden monk fruit, pero mas okay para sa akin po yun. Ito yung toothpick testing. Yan, tingnan po natin. Pag mayroon pong sumama, ibig sabihin hindi pa luto. Pero yan, luto na po. Yan, sarap nito yung sa air fryer, mas toasted, pero soft sa loob. Yan. At yung ensaymada, nilagyan ko lang ng butter at cheese. So, stay healthy, stay low carb po, and thank you po. God bless. Palambing naman po, pa-share.